morning mga boss, and today ay may sasagawa na natin yung matagal nating balak. Hindi na siya balak. So ayan, goods yung panahon ngayon. Yan na. Super. Kahapon kasi maulan, and hindi natin magawa kasi basa. Bakas pa yung tubig dito na tulo niya. So ito yung gagamitin natin sa upgrade. Matagal ko na itong pinili. Medyo gamit na bukas yun. Nabuksan. Acrylic sealant white. Ito ang gusto kong ilagay kasi compare doon sa mahal kasi yung yung rubber. May nilalagay talaga na parang may sombrero siyang ganon. Nilalagay sa mga in-between. Ang mahal, 1 meter niya is nasa mahigit 200 pesos. Bina natin 250. Ang mahal, ang dami lalagay natin dyan. Kahit sabihin natin na 8 pieces lang yan, magastos din. So ganito na lang. Tapos kung sakaling babaklasin natin at may dilubyo, edi hiwain na lang natin ng cutter. Tapos gagamit tayo ng barrel. Ayan. Okay, then subukan natin ito. Ang una kasi natin gagawin ay luluwagan natin lahat ng mga underclamp. Then iuusog natin banda ron yung mga solar panel para magkaroon ng space. Saka natin bombahan ng ganito. Adjust lang natin to mato para hindi bagsakan ng hagdan. Tapos ngayon ay iuusog lang natin yung mga ibang panel papunta doon, at ang matitira lang ay yung isa dito. Basta maabot lang natin yung kanyang space, saka natin lalagyan ng silicone sealant. Usog natin yan, tapos yun papunta doon. Okay. Ayan. So natira na lang yung last na panel doon. Naisog natin, usog natin dito. Then unti-unti na lang natin doon. So nating lagyan ang sealant dito. And meron pang remain ng tubig kasi nga umambon kahapon. Hindi ko pa natatanggal yung ibang mga tape niya. Ayan, may tubig oh. So linisan natin yan. Linisan natin. Kasi may buhangin siya. Tinamad na ako magtulak pa. Mabigat. Yeah. Meron daw siya may nagsabi kasi na parang napipill out daw yung kanyang coating sa kanyang frame. Hindi po, pan lang yun, yung tape nung nag-travel siguro. So sa init na siguro tatanggal yung tape. Tinabad na kasi ako magtanggal nun linisan lang natin para walang ang proseso natin ay didikitan muna natin dito sa gilid na ganyan. Siguro isang lane lang. Kasi kung dodoble natin at magtatanggal tayo, medyo mahirap kasi nga hihiwain natin doon sa taas at ilalim. So mas maganda siguro aim na lang doon sa taas para pag magbaklas tayo is madali lang, doon lang sa taas maghiwa or sa ilalim. Isang hiwaan lang
kasi natin masasabi na hindi na babagyo at hindi dadaan dito sa amin. Yun lang downside dito sa amin. Okay? Ayan guys, parang tae yung pagkalagay. May marami, may kokonti. Ayan. Nahirap kasi. Maliit yung space. Tapos mahirap maglagay pag nandito sa taas. Then ngayon ay iipit natin na ganun. Ipitin natin siya. Yan. Okay. Yes. Hindi pa masyado. So kailangan natin itulak sa baba. Tagumpay. So, yung isang bottle nito ay kasya sa 4 na solar panel. Ang kinakatakot ko lang kung may leak pa, tapos ubos na yung isa, pero pa isa at may balak na umulan. Sa lamination yata ng solar panel ginagamit ito yung ganitong kulay puti sa kanyang frame. Yan. Then ang hiwa natin dito ay flat na medyo inclined. Then tutupin natin siya natin ganyan para maging nakatayo yung kanya pandikit. Masyado maliit. Yun. Pag personal natin, wag nating tipidin. Yun, commercial lang tipidin natin. Naman. Kanti na lang. Dito lang naman nagko-concentrate sa dugtungan na to. Kasi dito malakas ang tulo. Habang maayos ang panahon. Kasi baka umulan. Okay? So yan, tapos na natin. Eksakto alas 12. And maganda kasi nga pumapasok yung liwanag sa ilalim. Magagamit natin yan pag nailagay na natin yung net sa gilid. Magandang paglagan dito. Maliwanag. Hindi na natin problema ang ilaw kasi nga yan lakas na ilaw from the sun. Kaya yung lalagay kasing net dito sa gilid-gilid papasok pa rin yung liwanag. So maganda. Magandang indikasyon yan. Na lang natin na ma-cure, tumigas yung pandikit, saka natin sprayan ng tubig. I-check natin kung may tutulo dito. Ayos. Ayos. Medyo napaagang evaluation ni nature. So tingnan natin kung may tulo. And good thing kasi nga dito na sa gilid, hindi na dito. Wala nang tulo. Pero ulitin pa natin mamaya. Bubuhusan natin ng tubig dyan sa taas. Sprayer natin. Oh, meron. Maganda para na-evaluate natin ng husto. Yun. Yun ayos, nakita natin. Maganda at na natin na-evaluate. Lagyan na natin para hindi tayo magsisig.
Isprayan lang natin ng tubig dun sa taas para pabasa. Lambot yan. Okay. Diretso. Ayan, ayos, tagumpay guys yung ating ginawang paglagay ng sealant. Wala siyang katulog-tulog kahit yung isa dito kanina, wala na. Binutas ko siya ulit tapos siniksikan ko ng sealant ulit. Wala na. So, pwede na tayo magsabit ng duyan dito kahit maghapon tayo matulog dito. Trabahong tamad, okay na. Ayos na. Okay, nakakabahala kasi. Ayan o, tingnan nyo yung tubig na yan. Galing sa una dito yan. Tapos pag pumunta dyan yung tubig, lumulusot dyan sa gap, basa yung kahoy, nabubulok. Kahit dito, lahat yan mabubulok yan kung gano'n yung mangyayari. Tapos dun, ayan, dun sa gitna na yan, dito, doon, so basa. So hindi na siya ngayon mababasa. Sa bagay, magkano lang naman yung ganyan, no? Yung sealant. Ano lang naman to? Nabili ko sa DIY shop. Nasa 70 yata. Eh, hindi naman palagi buhabag yun. Eh, di ayos. Ayos yung ginawa nating upgrade. Matagal-tagal lang naman yan na gamitan.